Hello guys, so dito tayo ulit ngayon sa ating shop. So tayo ay magre-repair. So ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung i-repair natin at saka just in case kasi baka ito ay ma-experience ninyo, at least meron kayong idea. Okay? So meron tayo ditong tanggap na L121. So meron pa akong G1010 asikasuhin ko muna ulit kasi para cartridge kung ano ba. Okay, so dito muna tayo sa ito. So ito ay guys ay pinadala sa akin actually sa kaibigan ko to. Ayan. No power. So ang reason is fluctuate or oversurge. Excuse. Kasi nagkandasira din daw yung mga TV nila sa school. Ito sa public school to. Okay, hindi ko na sasabihin kung saan. Okay? So yun yung gagawin natin. So papakita ko sa inyo kasi nga medyo critical yung problem. So, palit logic board siya kasi hindi na nagagawa logic board. So, ituturo ko sa inyo kung paano kung logic board lang ba ang sira or may nadamay pa. Okay. So, okay. Let's go. Check natin. Okay. Okay. So, ito yung ating ano. So, chine-check ko yung power supply. Okay naman. Ayan. L121. So, ito yung logic board ni madam. Ayan, so ito yung logic board niya. Ayan. So, insert natin yung power. So, naka-disconnect Check mo natin. Mabilisan lang. Saksak natin doon. Ayan, okay. So, kuha muna tayo ng test muna natin yung supply. Ayan, so naka-auto siya guys. Ayan. So, kuha tayo ng supply niya ha. So, positive gitna, negative gitna. Tapos positive dalawa, magkabilang dulo. So, 3 pin to guys 41, 42 dapat makuha nito. 42. Ingat lang po pag didikitin, nadiklap yan. 41, tama po. 'Di ba? So, i-connect ko siya dito dapat magpa-power po ito yan. So may diklap, normal po yan. Power natin, ayaw niya, tsaka lakas ng diklap niya, dapat mahina lang dapat. Okay, so kinonek ko siya guys test natin, tanggalin ko, sukatin ko ngayon, sukatin ko ulit yung voltage niya, gitna, negative, positive, pagkabilang side. Wala. Ayan, nakuha niya 0 volts, 0.7. Alam niya hindi niya nakuha kasi nga short yung board. Disconnect muna natin di-disconnect ko discharge ko muna. So paano natin malalaman kung short yung logic board niya? So ito ay lagay niya, place niya sa gitna. Ulitin, lapit natin. So ito yung example guys Ito yung example. So meron siyang pin dito. So 3 pin yan guys 3 pin. Ayan, 3 pin yan. So yung gitna negative, yung both side positive. So yun yung gagawin natin dito. Ito, standby ko to Tapos ito yung naka-automatic tong ano ko. So pag short, papakita ko sa inyo sa tester ko Ayan, pag short, continuous yung detect. Dapat hindi siya continuous ang detect. So gigitna ko na guys naka-place na yung gray, yung black. Ito tayo sa kabila side. So naka-auto yan kung may short o wala. So walang reaction. Okay. Good yung side. Ayan. Sa kabila. Okay. Short yung kabilang side. Sira yung logic board. Dapat ganito siya. Ito yung logic board na isa. Baba ko muna. Ito yung logic board. Place natin sa gitna. Place sa gitna. Okay. Test. Wala.
Sa kabila, test. Meron siya nakukuha ang kilowatts. Okay. Goods yan. So may nakukuha siyang kilowatts, dito wala. Okay, paano naman natin malalaman kung logic board power sections na may problema, hindi nadadama yung printhead? Kung nasira siya sa printhead, possible short na rin printhead. Pero paano natin ma-identify kung nadamay din yung printhead? So, di ba meron po tong fuse? Meron po yung fuse. So, sorry. Yan. Yan, F1. Ito, makikita niyo yung F1. Fuse po yan. So, pag napundi po yan, hindi po magkakatantay ng printout. Hindi po magpiprint ang inyong printhead. Kasi yan po ang nagpo-protection para sa printhead. Kung just in case may short galing sa printhead para maprotektahan yung board, or may protection pag nag-short para hindi masira yung printhead, ay dalawa po yun, alternate. Dalawa po ang pinoprotektahan niya. Kung masisira siya dahil sa board, mapupundi yan. Kung masisira naman siya galing sa printhead, mapupundi yan. Pero pag napundi po yan, huwag nyo na pong asahan, sira na talaga yan kasi sensitive po ito. Etong dalawang transistor na to at saka yung kanyang power IC ay napakaselan lang yan. Kaunting short lang po yan, patay po yan. Tandaan nyo po, ang volts na ginagamit natin ay 42 volts. Mataas pong voltahe. Okay, so test natin ha. Kung ito ay continuous, okay pa siya. Kung hindi siya continuous, pundido na, ay di short na tong board, din natin ito pwedeng gamitin. Okay. Okay, working to. So ito ay possible na pwede natin ipalit. Pero test muna natin yung fuse dito. So balik na natin yung power. So hindi siya nakadisconnect yan ha. Okay. So sukatin natin ulit yung voltage. Gitna ay negative, positive both side. Ingat lang po, huwag magdidikit ha. Ayun, 4.2. Hindi nyo nakikita. Sig natin dito. and 4.2, 42 volts. Sorry. Ayun na, 42 volts. Sunod, 41.1 volts. Okay. So, bumalik siya. O, huwag niyong gagayahin po ito ha. Ito try ko po ito. Dapat mahina lang ang declap nito. Doon kasi ang lakas ng declap niya. Ibig sabihin, short po siya. Dapat mahina lang po. Tignan natin. O, dapat ganun lang. Tapos, power on. Yun, saglit lang o. Diba? Ayos na siya. Ito, ganyan kasi hindi nyo ma-detect. Sensor, motor, printhead, timing the sensor, lahat yan ng sensor. Shutdown natin. Okay, o diba? Working pa yung power supply niya. So, hindi basta-basta nasisira ang power supply. Although tumataas po yan, dapat nga po may UPS kayo dyan. Dapat may protection po yan. Kasi pag tumaas yung volts niyan, sisirain niya yung logic board. Hindi masisira yung power supply, pero sisirain niya to. Okay, so tatanggalin siya. Napapansin nyo naman kung anong model niya, L121 dahil may red line. L121 may red line po siya dito. Dito naman sa L120, wala po. So ito try natin kung gagana. Okay. So tatanggalin ko to guys ha. So meron siyang, kunin ko natin yung power. Ang tatanggalin nyo dito ay yung RC motor, sa printing, yung sensor strip cable, print head, tapos motor siya sa rotating ng papers. Yun lang. Tapos yun lang, disconnect lang ang tatlong tornilyo, tapos itong timing this sensor. Ayan. So may tornilyo siya dito sa sensor, maliit lang. Tanggalin na natin. Actually guys, ay hindi pa naman to nabanggit ko na to sa owner. Tanggalin ko muna to. Ay syempre mapupun. So tanggalin natin dito. So nabanggit ko na logic board na kasi na-diagnose ko na to. So ito ay itetest ko lang kung working pa siya.
At kung bibilihin siya babayaran siya ng owner, di okay. Kung hindi naman at may makahanap silang logic board, labor lang po tayo. Ayan. Kaya sabi ko naman sa kanila kung makakahanap kayo kung sa school maraming stock na hindi na gumagana, edi ayun. Yung gitna nito guys, sa pinakamahaba itong tornilyo. Yung fuse nito, ayan. Yung fuse nito pwede nyo pong magamit, mailipat. Kung sira na to, ang may sira na po dyan ito. Ayan, ito kasi galing sa power niya, regulator. Hindi po nagagawa. Doon sa marunong magtiyaga, di gawin nyo po. Yan pero hindi ko pagtsatsaga niya kasi daling masira niyan, sensitive yan. So ang dami niyong papalitan diyan. Okay, so check nyo kung tama yung position meron po yung position, tapos yung lever niya dapat nakapwesto po yan, magpi-paper jump yan. Okay, lahat po itatama ang sensor. Yan. Testing lang natin ito, saka ko lilinisin po ito. Ito kasi stock to yung board working naman yan. Nakita nyo naman, tinest natin, hindi naman short Kung short yan, hindi ko papagamit yan, hindi ko titest yan, sisirain na yung logic, yung printhead. So hindi tayo basta-basta pwede salpak ng salpak nang walang proper testing, kasi delikado po ito, napaka-sensitive. Counting spark lang po dito, ay wag nyo na pong asahan. Counting spark lang, counting mali lang, counting error lang, masakit sa bulsa, masakit sa kalooban, masakit sa bulsa. Matututo pero makakasira. Okay lang naman po yan kung talaga mabudget naman last yung yung sensor. Yan, may tamang position yan. Laglag pa yung tornilyo. Saglit. So okay na guys, power natin, sana hindi magkaroon ng aberya. Okay, so sinaksak ko na, okay na siya, pinasaksak ko na rin power on natin. Ayan, nag-on naman, calibrate siya. Magno-nozzle print tayo kung okay yung walang na-damage. Ayan. So yun lang guys, at least na-detect natin habang nagda-diagnose siya, habang nagka-calibrate po yan. Ayan, ito po ang model ng L121. Ayan, may red line po siya dito. Ibig sabihin yung logic board nito ay L121, yung wala L120. Okay? So guys, kung para maprotektahan nyo po yung mga logic board ninyo or mismong printer ninyo, make it sure guys, meron po kayo, padaanin nyo po sila sa UPS or sa inverter or sa ABR. O kung meron kayong step down inverter or meron kayong UPS, mas better po para just in case magkaroon ng surge, magkaroon ng pitik, pagtaas ng kuryente unexpected, hindi po siya basta-basta magpa-plug. Wala pong protection, napaka-sensitive po nito. Counting irregular po lang ng kuryente talagang butas ang bulsa. Okay guys, so napansin nyo, nag-standby na siya. So magte-test muna tayo. Nozzle print po tayo. So hindi ko siya muna lilinisan kasi wala pa pong agreement. Hindi ko muna i-declog kasi wala na po yung Titignan natin kung magpi-print out. Shutdown muna natin. So okay na, na-confirm na ng board, na-confirm lahat ng sensors is okay. Wala siyang na-detect na kahit paper jump or something error or something defect or something short do sa printhead. Wala siyang na-detect. Dami sinabi. Okay. Okay, so diagnose button and then power button, then seconds, slow down count. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hindi siya umilaw, ulitin natin ang countdown. Discharge natin ng power. Basta nag-countdown kayo ng 5 above, hindi siya umilaw, ulitin niyo po 'yan. Okay, ulit. Hold natin and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitawan niya. Tignan natin kung magna-nozzle print siya. Okay, so walang problema sa paper Okay. So wala siyang color. Black lang. Tignan natin. So ididiklag pa rin siya. Ididiklag pa rin po 'yan. So shutdown natin.
Disconnect natin yung power. Roll natin. Remove natin. Ito guys, dito na tayo magtatapos. Kasi ito ay lilinisin ko na lang. So, mga empty na guys. Empty na siya. Mga empty na po. Baka drain na ito. Yan, empty na. Mga drain na ito. Kaya hindi na nahigop. So, iko-correct ko pa po yan. Ayan. Tapos, ididiklag ko pa to. Baka na-stuck nila ito. So, kaya kung bakit walang color. Walang ibang color. Okay, so black lang. So, baka mamaya may problema yung board eh. So, check ulit muna. Ididiklag natin. Ayan, so kinorek muna natin yung mga damper. So, tetest tayo ulit. Kasi para mapanatag tayo na working yung lahat ng color bago natin masabi sa may-ari na logic board lang talaga. So, dito tinetest na natin. Kung mapahamak yung board natin, wala tayong magagawa. So, at least, sinubukan natin. Ayan guys, test tayo. Check natin. Wala talagang color. So baka magpalit na lang tayo ng logic board. So baka magpalit tayo ng logic board na wala siyang color. Pero nag-declog na ako, ayos na eh. Head cleaning tayo. Pag wala pa rin logic board, palit tayo logic board. Baka sira yung sa color dyan. Okay guys, so yun lang. Hanggang doon lang yung ating pagtetest dito sa printer ito. So, kailangan makausap natin may-ari para mapalitan siya ng logic board. At yun lang yung naging issue. So, I hope na may natutunan tayo dun sa ating lessons na paano mag-test kung working or not working yung ating logic board at para ma-protection na natin yung printer kung talagang may mag-i-exist na problem, wala tayong magagawa kasi nga syempre may epekto pa rin. So at least hindi tayo naghanap tayo ng parts or meron tayo extra parts kaysa kayo bumili. Okay? So yun lang guys, at I hope na nakakuha kayo ng aral at makatulong. So sa ating mga subscribers, so yes guys, follow and tawag dito. Patuloy tayong mag-support sa ating YouTube channel. Ayan, tapos meron pa kasi tayong gagawing isa. So, kailangan na natin ito matest. So, cartridge siya. Tetest natin cartridge kung working or not working. Na-stuck lang din kasi itong G1010 eh. Ito ang hirap sa mga Canon pag na-stuck sa mga cartridge eh. Talagang nagpe-fade out. Okay, so yun lang sa L121. So, yun lang guys ang ating proper test para malaman natin kung working or not working. Okay, so maraming salamat. Don't forget to like and share our YouTube channel. Please support our page natin guys sa Facebook at saka sa ating YouTube. Okay? So marami pang mga next video tayong gagawin, documentations about how to repair, how to fix. Kung at least meron tayong research na matututunan about sa mga printers natin. Okay? So maraming salamat and good night. God bless.